Back mga boss, at bago tayo magsimula ng repair dito kay Kuya Eliseo, binaligtad lang yung pala yung pangalan, hindi ko ma-pronounce dati ito o mabanggit. Papagawa niya yan, board ng active speaker ata yan. So tingnan ko na lang, pero mamaya na yan mga boss, at unahin muna natin to ipadala yung mga tulad nito, yung order na wire. Shoutout sa nag-order from Kamsol sa Gainsa, si Kuya Jumer Benicio. Shoutout sa iyo Kuya Jumer, salamat sa tiwala. Sa mga gustong mag-order ng microphone, payment first po tayo through GCash. Ito naman ang pinagawa sa akin na na amplifier, yung Lexus, ipapadala na natin. At shoutout din kay Dayan Rieno Isanan ng Puro Chris and Rocky, Malinaw, Aklan yan. Tapos shoutout din kay Bobot Gigo Irabon Isanan yan, shoutout po. At andito na yung amplifier nyo, ipapa LBC ko na. So gawan lang natin ng documentary video yung kung paano ito LBC din. Ito naman GNT natin, mamaya na tayo magbubukas ng shop. Yung ipapadala natin, buti nakabili ako ng trolley, kaya hindi pa na natin talaga na nabalot ng gusto, kasi bubuksan din sa LBC yan saka na natin balutan ng maigi yan pagdating doon. So unahin muna natin tong sa LBC, then sunod yung sa so malapit lang naman mga boss, kasi nasa taas lang naman yung doon sa taas. Tapos ito naman yung bitbitin ko na muna. So ito na yung LBC sa amin, malapit lang dito sa Robinson Easy Mart. Sakayan ng jeep dito sa kanto mismo ng Bagong Farmers at saka GP Rizal. So akyat tayo dyan sa may hagdan. Ito lang, medyo malubak yung natin, daanan. So ayan, LBC. Umuwi ako mga boss. Ito, dinala ko muna yung iniwan ko yung item doon, tapos dinala ko tong kukunin ko kasi yung yung lumang bubble wrap. Naubusan kasi ng bubble wrap yung yung taga LBC. So out of stock to. Umaasa pa naman ako na marami silang bubble wrap. Ngayon buti hindi ko pa tinapon yung luma, andun pa sa bahay. Lakad-lakad muna tayo. So balikan ko kayo mamaya. Balik na tayo mga boss. Ito yung lumang bubble wrap na nakuha ko. Yan. So wala talaga inuwi ko pa ng bahay. Gagamitin natin dun sa So sana pumili na to. Yung dati, hindi ko naman inasahan na walang bubble wrap yung LBC namin dito. Naubusan daw. Buti na lang hindi ko pa ito natapon o hindi ko ganong tinastas ng matindi. Naman ulit ako dito sa sa labas. Wala pa lang wala silang GCash. Kumbaga yung payment sa LBC cash lang talaga. So pupunta tayo doon sa kabila. Tatawid tayo diyan. Dito may mga GCash diyan. Tatawid lang tayo. Dito may mga nagka-cash in, cash out. So pa-GCash tayo dito. Andun sa kabila yung LBC. Yun, tumawid tayo doon kanina. So saglit lang mga boss, may tao pa. Paano tayo? So ayan, ang binayaran natin ay from Marikina to Aklan ay 1,320. Mga actual weight niya ay 13 kilos. Kasama na yung insurance dyan yung basta total ay 1,320 delivery. Ito po. Tapos na tayo sa LBC. Ito naman yung asikasuhin natin. Bali tatawid tayo dyan sa kabila, tapos dadaan tayo dyan sa iskinita. Yan yung iskinita na yan. So antayin lang natin na mag-stop yung para pwede tayo makatawid. Matapik din dito sa amin. Tanghali na pala ngayon, mga
11:30 na ata. Matagal na lang tayo doon sa sa LBC. Ay, pwede pa ata tumawid. Tika lang. Samantalahin natin. Natawid tayo. Yan. So malayo pa ng konti yung malayo pa ng konti yung GNT. Sira pa kasi yung bike kaya inaayos ko pa. Naglalakad na. Papaayos ko pa yung bike pag may budget. Okay, lalakad-lakad tayo dito sa Bale, nilalakad ko na lang tong pa GNT kasi wala namang ruta ng sasakyan doon. Pagdating doon sa kanto, liliko na naman ako. Ayan. So bibili sana ako ng may inom doon sa kaya lang may mga bumibili pa. Matatagalan pa tayo eh. So lakad-lakad muna tayo. Actually, mainit na talaga ngayon mga boss. Mapuno lang dito banda sa nilalakaran. Ayan. Pagdating natin dito sa Butihin, liliko naman tayo. Tapos, papasok na naman ako doon. Diyan sa simbahan ng Aglipay, may iskinita dyan. Susuot tayo dyan. Kaya lang, mainit talaga. Pag naayos na yung bike, wala nang problema. Mas yun yung pumasok yung bata. Mas mabilis na tayong So ganito lagi. Isa mag-hire ako ng tricycle. Kapiranggot lang naman yung kikitain ko dito sa baka yung kita ko dito tama na pambayad ng tricycle. Nilalakad ko na lang. Yan, tika lang. Bibili tayo ng ice mango sago 20. Bili tayo ng palamig. So dyan tayo dadaan. Yung amoy classic na classic talaga na sa malamig Ayan Ayun. So binili na natin ng sa malamig. Itawid muna tayo. Yung dito GNT dito sa Barangay Paraiso, sa Paraiso. Itong mismong street na to ay Paraiso. Diyan lang po. Ayan malapit na. So nilalakad lang natin 'yan. Simula doon, hinihingal ako. Simula doon sa Tumana. Sayang din kasi. Ayoko naman magdagdag pa ng halimbawa. Yung papunta dito, wala kasi ditong ruta ng jeep. So magta-tricycle ka. From Tumana to dito, siguro around nasa 50 pesos yung pamasahe. So kung i-charge ko pa yan sa customer, magrereklamo na sila. So ayan na yung GNT. Ayan. Paalam muna tayo kung pwede mag-video. Ito na yung order mo, Kuya Jumer Binancio. Ayan So antayin mo na lang kailan ba to darating. Mga kailan to ate darating? Sa Kamsur. Kamsur, mga 3 to 5 days lang yan sir. Pero usually ngayon talagang mabilis eh. Okay. So mga 3 days lang yun. So good luck. Mga 3 to 5 days daw to. Ando na agad. Okay. Ayan na. So ready na to. Bayad na rin. So ayun, ayos na natin, napadala na natin yung order ni Kuya Jomer. So uwi na ako, maglalakad uli ako. Sayang din kasi mga boss yung pamasahe. Kasi sa amin dito, ang minimum na pamasahe pag tricycle, yung malapitan lang. Halimbawa, galing ka lang doon sa baba ng Tumana, tapos sa doon lang sa LBC yung pinuntahan natin. Mga 30 pesos na yon, minimum yon. Pag dito na banda sa may GNT, ibang barangay na to
mga 50 pesos o 60 pesos depende sa tricycle na masasakyan nyo. Kaya ano, sayang naman kasi kung magta-tricycle, lalakarin ko na lang. Hindi ko naman pwedeng i-charge yun sa customer. Lalo na yung customer kung nagtitipid at hindi naman nila alam yun. Hindi naman nila alam yun. Wala tayong service. Siguro pag ano, pag naayos yung bike. Pero maganda na rin to kasi ano exercise. Exercise at tanghaling tapat. So yan mga boss ang ano, ang pinapaliwanag natin na yung tubo natin doon, konting-konti lang talaga. Tapos kung ginamitan pa natin ng pamasahe, baka wala na akong tinubo. Okay? So lalakad na muna ako. Tapos mamaya finalize natin. Dagdag info pala mga boss. Yung kalsadang nilalakad ko ngayon ay ito po yung ano, tinatawag nilang Daang Bakal. Simula doon sa bayan ng Marikina hanggang doon, diretso yan hanggang doon sa Montalban, sa ano, to be exact sa Maywawa. Ano po to, release to dati ng panahon ng Hapon. Release to dati, kaya ganito lang kakitid yung kalsada. Tapos ginawa na lang ng kalsada, tinanggal na yung ano, tinanggal na yung release. Kasi doon banda sa may engineering sa ano, sa bayan, sa Agora, may ano po dyan dati, may landing port or airport ng mga Hapon ata nung ayon sa kwento ng mga ano dito, yung mga nakausap ko na matatagal na dito sa Marikina. Pasensya naman kasi hinihingal ako. Ay, sa wakas nakauwi na rin tayo mga boss. Kapagbukas na ng shop. Anong oras na kaya to? Gampas alas 12 na ata eh. Maya mainit na dito sa shop. So magbukas mo tayo ng ano, sarado yung shop. Ay, sa wakas nakauwi din mga boss. Grabe, pawis na pawis ako. Basang-basa yung ano, pawis ng sombrero ko. Pati buhok ko basa oh. Kalbo na tayo mga boss, kalbo. Yung basang-basa ng pawis yung ano. Nga pala mga boss, tawag dito. Sa mga hindi nakakaalam pala, sa mga subscriber ko na baka hindi nyo alam, bakit madalang tayo mag-upload. So madalang tayo mag-upload gawa ng nagkasakit ako at kitang-kita naman sa mukha. Kitang-kita naman sa mukha ko na maraming mga piklat o pilat, ano ba tawag sa Tagalog niyan. Sa amin kasi sa lugar namin, sa probinsya, piklat. So nagkaano tayo, bulutong, punong-puno yan, ayan sa mga katawan. So pahilom pa lang. Tapos umatake pa yung asin ko. Yung asin ko ang malala. Kasi ang nangyari, umakyat hanggang dito, yung tinatawag nila na GERDs o nagkakaroon ng heartburn. After nun, nawala na yung heartburn. Yung dito ko naman, yung lower back, yung sikmura naman. Pag busog na busog ako, masakit. Pag gutom, parang ulcer. Pag gutom, so ganun din bawal kumain ng marami. So unti-unti lang, kaya lang maya-maya din ang kain ko. Still recovering tayo kasi hindi ka naman nakakain ng marami. Medyo yung energy natin mahina. Dito naman sa pisto ko, tuwing tanghali katulad nito, buti nga ngayon makulimlim. Sobrang init at hindi ko kinakaya yung init, kaya nagre-repair ako ng gabi na o kaya umagang umaga. Yeah. So gagawin natin yung abangan nyo, gagawin natin ng video yung pinagawa sa atin, pinadala. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Sa mga gusto magpagawa ng microphone wire, audio cable, so PM lang po. Legit tayo. Hindi lang ako nagpo-post ng mga ng mga success transaction. Meron naman mga post ako, pero yung maya mag-post ako ng kung may mga transaction lang, yun lang ako magpo-post na salamat sa tiwala, parang ganun lang. So yung mayain ko mag-post na may nagpagawa, hindi naman ako mahilig talaga mag-post.
At sa mga gustong mag-order ng microphone at saka payment first po yung procedure natin kasi wala po akong Shopee account o wala na akong balak magtayo ng Shopee store or Lazada store. So parang ganito na lang para mas madali at walang hassle. So ang dami pang requirements pa. Nagtanong ako kanina, ang dami pa palang pasikot-sikot doon sabi ko na maabala pa ako. Nakapokus tayo sa repair. Yung mga pagpapagawa naman ng microphone cable at saka wire, parang sideline na natin yun. At konti lang naman tinutubo natin doon. Nakakwento ko naman kanina. Actually, parang totoo nga, parang wala pang 100 o mahigit 100 kada isang transaction yung kinikita ko. Kaya nilalakad ko simula dito Tumana hanggang doon sa kabilang barangay kasi nga 60 pesos yung pamasahe sa tricycle. Wala namang jeep na dumadaan doon kasi pasikot-sikot yung kalsada doon. So kung pupunta ka doon, yun ang pinakamalapit pala na GNT sa amin mga boss. Yun ang pinakamalapit dito. So medyo mura-mura kasi na magpadala ng mga parcel at saka yung mga order sa GNT compare sa LBC. So galing nga tayo ng LBC at medyo malayo yung pinadalhan natin ng amplifier sa Aklan pa, inabot ng 1,320. So doon naman sa GNT parang 170 plus ata ang binayaran natin. So kumita tayo nakabila ko ng palamig at may kunting-kunti lang. So ang mahalaga sayang naman kasi yung mga Chinese nga, di ba, sa papiso-pisong tubo sinatyaga nila kaya mayayaman ngayon. Ganon din tayo. So wag tayong tumanggi. Kahit kunti lang ang tubo niyan ay asikasuhin natin para sayang din naman dadami at dadami din naman yan. Mga boss, hanggang dito na lang at maraming salamat. Shoutout sa mga nagtiwala at sa mga viewers ko. Pasensya na, hindi tayo nakakapag-shoutout. Medyo kinakapos lagi ng oras wala nang ganong vlog. So sa mga nandyan pa at nanonood, maraming salamat sa tiwala at sa suporta. God bless po sa ating lahat.